Amen. Check mo nga kung handa na yung katabi mo. Kung handa na yan, it's either nakabukas na yung notebook niya, ready na yung ballpen niya, or nakabukas na yung notes sa phone niya. Kasi kung hindi yung magbubukas ng notes, ibig sabihin, meron siyang ganun ka-sharp na memory na matatandaan niya yung every word na sasabihin ni Pastor Jess. Amen. At magkakaalaman yan mamaya sa ating small group. Yung mga naupo lang sa nakinig talaga. Sabi mo sa katabi mo, makikinig tayo, ha? Okay. Pinamagatan po natin yung scripture natin, pinamagatan po natin yung preaching natin for today, na His ways are not your ways. Can you turn to your neighbor and say, His ways are not your ways? His ways are not your ways. Sa Tagalog, ang kapamaraanan daw ng Diyos ay hindi mo kapamaraanan. May kakilala ba kayong kaklaseng madiskarte? Yung tipong kung kailan today yung last day, magagawa niya yun 5 minutes before. Ganun siya kamaparaan. Tapos yung exam, in-announce ng 1 month, mag-aaral lang yun the night before. Ang malupit, makaka-perfect pa yun. Meron ba kayong mga kakilala na parang tropa ni Bob the Builder? Yung kahit ano kaya niyang ayusin. Diba yung tipong sira yung lababo, sira yung gripo, sira yung pinto, pati yung sira mong relasyon, tinry niya ring ayusin. May mga kilala ba kayong ganong klaseng tao? Yung alam mo yung magaling mag-advise. Yung, alam mo, palamigin mo lang muna sitwasyon. Yung mga ganon. And I do believe na yung kapamaraanan ng Panginoon ay mas mataas kaysa sa kapamaraanan ng tao. Do you believe? If you believe, shout amen. Amen. Alright, GYC is alive. And samahan niyo ko as we dig deeper in the book of Isaiah chapter 55 verse 8 to 9 says, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways are my ways, declares the Lord." Ang sinasabi ng Panginoon, yung pag-iisip daw na meron ng Panginoon ay bukod sa pag-iisip na meron ka at meron ako. Yes, we are created in His own image, but we don't have the same thoughts as the Lord have. Do you believe in that? Amen. And sometimes, gumagawa tayo ng mga kapamaraanan in our own dahil naiinip na. Dahil hindi mo matanggap yung kapamaraanan ng Diyos. And we turn to, what's the word? Alam mo yun, naggagawa ka ng mga workarounds in life, gumagawa ka ng mga plan B in life na hindi naman pinapagawa ng Panginoon dahil sa hindi mo nakikita yung ways ng Panginoon. Sa oras na ito, ipapakita ng Panginoon kung gaano ba talaga kataas ang kapangyarihan at kapamaraanan ng Panginoon. And I do believe this is a word for you. Kaya you have to receive this. It is not an accident that you'll be hearing this today. I do believe it is indeed prepared by the Lord for you. Kasi may mga kasinungalingan na ibabato ang kaaway sa iyo na pagka hindi mo alam itong katotohanan na to, lalamunin ka ng kasinungalingan na yun. Amen. Ito ang tactic ng kaaway. Have you heard the story of the dinosaur? Ngayon, pumunta tayo ng church. So, 9 a.m. daw yung service. So, syempre, 9 a.m., babangon ka na sa bahay. Ay, hindi pala. 9 a.m. nasa church ka na. Hindi 9 a.m. babangon sa bahay. And, for example, gamitin ko na lang si Daniel, si Isko, si Makmak, si JB. Ngayon, sabi ni Daniel, dumating si Daniel sa church. Pas. Oh, nakita mo ba yung dinosaur sa sa may kanto ng Baliwan? Sa tapat ng UniHealth? Grabe, may kinain siyang truck dun, kaya walang makadaan. Nakita mo ba yun? Maniniwala kayo, hindi? Hindi, syempre hindi. Daniel ba naman no? Kumbaga, kasi pag joker na. Ngayon, dumating si Isko. Kumbaga si Isko, hindi masyadong joker, medyo seryoso. Dumating ngayon si Isko, tatakbo, pawis na pawis. Sabi niya, Pas, nakita ko yung dinosaur. Nakita niyo rin ba? Grabe, Pas, kinain niya yung truck. Ngayon, napaisip na ako. Kasi kung si Daniel, baka nagjo-joke. Pero si Isko,
Mukha lang. Kumbaga, seryoso sa buhay, mapapaisip ka, baka totoo yung dinosaur. Ngayon, si Makmak dumating. Pastor, grabe, nakita mo rin ba yung dinosaur doon sa kanto ng Baliwan? Ay ko, aba, ngayon, dumating naman si JB, Pastor, may dinosaur nga sa kanto ng Baliwan. Baka mamaya, kung kalahati nito nagsabing may dinosaur mamaya, kung among yung paglabas nyo, pupunta kayo sa Baliwan para i-check kung may dinosaur nga. Baka paglabas nyo pa lang dyan, baka may dinosaur nga. And that's the lies of the enemy. Gagawa ng kasinungalingan, ng kaaway, paulit-ulit na kasinungalingan para magmukhang totoo. Pansin mo, kung chinek ko kanina, nakita ko sa TikTok, aba, may dinosaur nga sa kanto ng Baliwan. Pansinin nyo, naalala nyo yung story nung may isang movie silang ipinopromote. Tapos, yung familiar sa Mall of Asia, sa mga hindi pa, ipapasyal ko kayo mamaya. Yung Mall of Asia, nanakaw daw yung globe. Pansin nyo, ito true to life, di na to dinosaur, ha? Titanic. Pansinin nyo, di ba, may nag-video, tapos pinakita yung globe, nakuha. Tapos, since maraming Pilipinong palagatong at palapaniwala, dahil hindi nila alam yung katotohanan at hindi nila inaalam ang katotohanan, sino dito naniwala ka talaga na nanakaw siya? Kasi may helicopter talaga di ba? Kumbaga sa video, humihindi ka ngayon, pero isa ka sa mga nag-share. Isa ka sa mga nag-send sa GC. Huy, nakita nyo na paano nakaw yung globe dun sa yung pala, it's a promotional video sa upcoming na movie nga about pagnanakaw or anything. I do not remember the movie lang. Pero, tingnan nyo, ang kasinungalingan, nagmumukhang totoo pagka paulit-ulit mong napapakinggan. Kaya, kailangan mong paulit-ulit na makapakinig ng katotohanan para kahit ganong karaming kasinungalingan ay bato ng kaaway, hindi ka maniniwala. Para hindi ka maniniwala sa mga storyang dinosaur sa buhay mo. Pero marami sa atin, paniwalang-paniwala ka talaga na may dinosaur sa Baliwan. Kasi bakit? Sa sobrang hindi mo na alam yung katotohanan, nanood ka pa ng Jurassic World, di ba? May bago, ikaw na, pag-inihipan mo ba, di ba? Nanonood ka ng Jurassic World, napapaisip ka, hindi nga kaya totoo yung movie na yun? Hindi nga kaya may tinago yung gobyerno na dinosaur? At ngayon lumabas? And that is why it's very important na malaman natin yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Are you with me? At sinasabi dito, your thoughts are not my thoughts, neither are your ways, declares the Lord. For example, sino ba mga pinakabata sa church? Sige, si Tyler naman, tsaka si AJ. Pag may activity na gaganapin dito sa church, mag-anniversary na tayo. Ang nag-gather ba sa atin, si Tyler at si AJ? Come here, everyone. I have a plan for our anniversary. Okay, ito yung budget natin, ikaw gagawin mo to. Ganun ba? Hindi, kasi they're not mature enough to create a decision for a big responsibility. So, meaning to say, kaya minsan, nahihirapan kang mag-step forward in faith, nahihirapan kang mag-move forward in life, kasi hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan na yung thoughts ng Panginoon is not your thoughts. And today, God is gonna reveal the truth about His Word. Meaning to say, let's continue the reading. For as heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Ako minsan, habang inaaral ko to, ako minsan kasi, malikot isip ko, gano'n nga ba talaga kataas? May hilig ko magtanong eh. So, tinanong ko, tumingin ko sa kalangitan, nung ginagawa ko, oo nga no, gaano nga ba talaga kataas? Of course, yung heaven na sinasabi sa scripture, is talagang it's beyond. It's a spiritual realm. Napakalayo talaga nun. Pero in what we have and what we can see at night, gaano nga ba kataas ang space? At saan ang boundary ng space? Have you ever thought of that? Di ba alam natin yung ozone layer, pag global warming, sisira ozone layer. Ayun lang yung alam natin. Pero hanggang saan nga ba ang space? So,
magkukonting tayo, mamalak Kuya Kim tayo. Kuya Kim, di ba? So, where does space begin? Saan nga ba nag-start yung space? And habang inaaral ko to, sobrang curious talaga. Sabi ko, saan nga ba nag-start? Kasi sabi ng scripture, for heaven are higher than the earth, so my ways are higher than your ways. Ibig sabihin, mas mataas pa daw sa kumbaga, sobrang taas ng kapamaraanan ng Panginoon. So, if we're gonna study scientifically, yung una palang layer, yung unang zone, kumbaga, unang bakod, papunta sa may tinatawag na troposphere. Again, di ako magagaling-galingan. Inaaral ko lang siya, pero I only know a little bit about it. So, from above sea level, it's 13 kilometers or 8 miles. So, let's use kilometers for this. Tapos, yung stratosphere, pagka pumasok na dito, yung mga meteor, pag nag-orbit sila at pumasok sila dito sa stratosphere, doon na mag-start yung law ng gravity. So, it will pull down yung meteor. Kaya siya bumabagsak. Hindi po siya ibinaril galing sa planet 1, 2, 3 papunta sa planet Earth. Hindi po yung multiverse na ibinala yung meteor. Hindi po. Once pumasok siya dito sa stratosphere, pinupula siya ng gravity. Tapos, may tinatawag na mesosphere, pero dito tayo mag-focus. Sa Kármán line, dito nag-i-start, arguable pa yan, pero kumbaga, majority of them believe na dito nag-i-start yung boundary ng space. So, pag sinabi na sa Kármán line ka na nasa space, so yung aurora, pagka nakikita nyo sa Facebook, sa YouTube, ganyan siya kalayo. Hindi siya nasa stratosphere lang. Nasa labas siya ng thermosphere. So, yung mga nakikita nyo pag nasa Greenland kayo, pag sinabing Greenland, doon, yellow doon. Yung Iceland naman, green doon. Di ko talaga alam kung sino kung ba't ganun yung pangalan nila. Itanong natin kay Kuya Kim sa Twitter. Pero, going back, pag nakita daw kayo ng aurora, meaning to say, malayo siya labas pa siya ng Kármán line. At ang isang International Space Station ay nasa 330 kilometers yung layo. Malayo po ba yung Kármán line? Malayo. Did you know, familiar po sa balik tayo sa Earth. Yung katabi mo kasi nasa space na, lumilipad na yung isip eh. Medyo nasa malayong lugar na. Baka tumawid ng multiverse yung isip nung katabi mo. So, balik. Ayon dito, the maximum altitude for a commercial airplane, familiar po sa airplane. Yan, okay. Kasi aurora, di tayo makarelate dyan. So, sa airplane na lang. Balik tayo sa airplane. Kung di ka pa nakita na airplane, pumunta ka sa may sa may bandang runway, makakita ka ng airplane. Ngayon, yung airplane, ang highest niyang kayang mag-climb is 42,000 feet. Punta naman tayo sa feet ngayon. 42,000 feet, and di pastor, pag above na ba ng pag above ba ng 4,000 feet, wala na bang hangin doon? May hangin pa doon, pero manipis na yung density. Pero, kaya nga yung highest na kayang i-climb ng airplane is yung 42,000 feet. Okay, balik tayo sa Kármán line. Ito yung Kármán line. Hanggang sa lang yung aeroplano. The Kármán line, the wide accepted boundary between Earth atmosphere and the outer space is an altitude of 328,084 feet. Ulitin ko ang pinakakayang iakyatin ng aeroplano is 42,000 feet. Ang pinakamataas, yung Kármán line is 328,084. Ang layo. Ang layo ng 42K sa 328K. Ibig sabihin, yung thoughts na akala mo about the thought of God is nothing. Di ba alam natin na He's powerful, He's beyond powerful pa. He's mighty. Naisip nating mighty, He's beyond mighty pa. Meaning to say, hindi kayang maisip, masukat ng pag-iisip ng tao ang kapamaraanan at pag-ibig ng Panginoon. Ibig sabihin, the question for today, is He worthy na pagkatiwalaan? Amen. So moving forward, may mga tatanungin ako. Sige, ikot ako sa likod. Lagi na ako nasa harap eh. At out of camera muna tayo. Di ba may iba-iba tayong kapamaraanan ng paghuhugas ng pinggan? Okay. Tatanungin ko dito, Daniel,
Paano ka ba magugas ng pinggan? Baso ba muna, kutsara, plato? Paano? Ano inuuna mo? Cellphone muna. Patugtog muna. Okay. Hindi, parang nakasanayan ko sa baso. Okay. Baso, kutsara, plato. Di naman tayo sa kabila. Okay. Sige. Ikaw naman, itanungin ko yung dalawa. Paano, ikaw muna, tas ikaw. Paano yung ways nyo? Kutsara ba muna, plato, or what? Baso. Baso, kutsara. Baso, kutsara. Okay. Sa ibang household naman. Hindi tayo banda, sa likod. Hindi naghuhugas. Mukhang mga hindi naghuhugas, Kaya nangopya na lang, Okay. Tanong si Ate Edge. Ate Edge, paano ka ba maghugas? Kutsara, baso, tas plato. Okay. So, pansinin nyo. Okay, tatanong ko na lang. Sino dito? Raise up your hands. Ano una mo? Kutsara o baso? Kutsara. Baso. Okay, give it yung sound trip Kasi syempre, magsa-sound trip ka muna ng senti. Alam mo yun. Baso daw muna para may lagyan ng kutsara. Okay. Yun yung ways, di ba? Okay. So, yun yung kapamaraanan natin. Tapos, yung iba, sa ibang household, naghahalo pa ng tubig. Sino dito yung kagaya ko? Naglalagay sa mangkong, nilagay yung dishwashing, nilagay yung tubig. Para humaba yung buhay nung di ba? Yung mga patipid. Kaway-kaway sa mga patipid. Mga mabubuting anak. Meaning to say, iba-iba tayo ng kapamaraanan. Kaya, iba-iba tayo ng thought process, iba-iba tayo ng thinking. Kaya wag mong i-expect na tama ka sa panangin ng iba. Ibig sabihin, kung pangit yung paningin nila sa iyo, hindi sa pangit ka, pangit lang sila tumingin. Pero kung marami naman nagsasabi ng same thing, balik-balik din. Hindi kaya tama naman yung sinasabi nila. Again, the Lord will give you wisdom in this. That will move us to our first point today. Ito yung thought ng human. Okay, titingnan natin kung paano tayo mag-isip sa kapamaraanan kung paano mag-isip ang Diyos. Moving forward. Naalala nyo, nung nasa Egypt pa ang Israelites, they were bounded in slavery. Lahat na ng hirap, sakit, kasi nga, inaral natin sa OBS, they were brought to Egypt, pinibili sila ni Lord, then spare sila sa tagutom. Pero dahil nagpalit na administrasyon, di na sila kilala, dumadami na yung mga Israelites, natatakot sila na ma-overthrown kasi dumadami na sila, mas dumadami na sila sa Egypt at mas magagaling sila. So natatakot sila na dumating yung time, ma-overthrown sila ng mga Israelites. So ginawa nila, pinahirapan nila, inalila nila. And for how many years, they've been crying and the Lord heard their cry. Kaya pinadala ng Panginoon si Moses to redeem them from slavery. So yung thinking ng tao nung dumating si Jesus is like Moses. Bigyan ko kayo ng background. Ang Israel was under Roman oppression nung mga time ni Jesus. And in 63 BC, Rome conquered Judea. Meaning to say, na-conquer sila. So meaning to say, kung sino yung mananakop mo, i-colonize ka nila. So yung ways nila, i-implement nila kaysa sa mga ways nyo. And they were politically oppressed. So si Pontius Pilate, mga Sahedron, that time, limited lang din yung religious power nila. They were economically oppressed. Grabe yung tax sa kanila. Remember, isa pa nga, kaya nga, sino na doon The Chosen? Si Matthew tsaka si Peter, di ba? Kaya hindi sila in good terms nung una kasi grabe yung tax ang pakatalino ni Matthew. Kalkulado talaga yung tax ni Peter. And makikita nyo, military oppressed sila. Roman soldiers are everywhere. And ito yung thought ng tao. Yung inaasahan nilang Messiah is darating like a king. Na pag papapatayin yung mga Romans, ililiberate sila, i-overthrown sila. Tayo kasi mga Filipino, hindi tayo familiar sa monarchy, sa kingdomship. Kasi tayo is government, yung sistema na meron tayo. Meaning to say, magbobotohan, majority win siya, uupo. Pagkatapos 6 years, palit, another maboto. Yun yung government. Sa kingdom, yung hari,
ay mananatiling hari hanggang buhay. At yung anak niya, magiging prinsipe, na susunod na magiging hari in case mamatay hari. Gets? Are you following? Are you still with me? So, ang thought ng mga Israelites that time, ang Messiah na darating, kagaya ni Moses. Ililiberate kami. Talagang darating siya na merong, alam mo yung malakardo de lisa eh. Kaya bumaril, kaya umubos ng isang barangay gamit ng pistol na walang kasa-kasa. Alam mo mga ganun kalupit. Ganun kalupit yung iniisip nila. Kaya, ngayon, tuturuan tayo ng Panginoon, how will you know the kingdom beyond logic? Okay, we will go to our second point. Di ba? Ang bilis na ng first point. So, magkaiba yung thought process ng tao. Ang iniisip nila, yung redemption na gagawin ng Panginoong Jesus ng Messiah is kagaya na ginawa ni Moses. But this time around, ipapakita ng Panginoon kung paano ba yung kapamaraanan ng Diyos. Sino sa inyo gusto nyo malaman at maintindihan yung kapamaraanan ng Panginoon? Amen. Sad to say, hindi mo talaga maintindihan ang kapamaraanan ng Panginoon. But if you will have faith, you will have that spiritual lens to see what is the things that you cannot see. Pastor, paano ba siya? Again, it takes faith to believe this, Again, wala tayong iba itataas kundi ang Panginoon sa oras na ito. Pansinin nyo. Can you turn to your neighbor and say, the kingdom beyond logic. Alam ko, yung iba sa atin, napaka-logical mag-isip. Na, for example, may baon ako 100, kailangan ko itong budgetin. Baga, 20 pamasahe, 20, wala palang 20 milk tea, 30 pesos milk tea, 50 na. Pang-project, 70. Pang-computer, 30. Wala na computer ngayon eh. Load na eh. Dati kasi, kasama sa budget yung pang-computer eh. Dati kasama yun eh. Kahit walang pang-computer, nagkakaroon ng pang-computer. And, ginagamitan natin ng logic yung mga bagay-bagay. Amen. Sa araw-araw, kailangan mo ng logic. Pero how many of you na napunta ka na sa season of your life where logic is limited? Para bang, no matter how hard you try, hindi nila makita na nagsisikap ka naman. Ang nakikita lang nila is yung tamad ka. Nakikita nila, kasi nagkaroon na sila ng fixed perspective about you. Hindi nila nakikita na pinipilit mo naman magbago. And no matter how much you strive, parang hindi lagi enough. And sometimes, gumagawa ka ng ways na gusto mo naman makabangon, gusto mo naman makatulong, pero instead na makatulong ka, nagkakadagdag hirap ka pa. Alam mo yung may mga bagay tayong kuha mong yung experience nyo na nasa end ka na ng rope mo. Shout amen. Eto, sa tuwing nasa end ka na ng rope nyo, always remember, the kingdom beyond logic. Ngayon, we're gonna dive deeper. Sabi mo nga sa katabi mo, offer the other cheek. Di ba pansin nyo dito, sino dito nakakita na ng ambahan? Lalo ng mga bata. Yung mga gumaganon. Yung nagsusuper sayang. Di ba? Yung, sige nga, suntukin mo nga, tapos may dadaan na tambay. Sige nga. Yung ibubuelo lang, pero di naman tumatama. Yung, alala yung mga ganung moment. Nakita ko sa kanto namin sa La Huerta dati. Magsusunto ka, panay ganun lang eh. Tumitigas lang yung kamay, pero di naman tumatama. Di ba? Ang konsepto ng tao, hindi pa nga sinusuntok, kailangan ko mauna. Kailangan ko makasuntok. Kumbaga, kung sinampal niya ako, ay patay siya sa akin. Hindi na siya sisigatan ng araw. Pinagpalit mo ako sa malapit, pagpapalit ka sa mas malapit. Kung pinagpalit mo ako sa dalawa, ipapapalit kita sa tatlo. Di ba ganun minsan? Sinaktan mo ako ng isa, masasaktan kita. Sino ganun? May nagda-drop name Censored. Ngayon, pansinin nyo dito, aaralin natin yung The Kingdom Beyond Logic. Again, magkakaroon tayo ng 7-week series. I suggest you invite your friends together with our preachers dito sa GYC. Pagtutulong-tulungan po namin i-dig deeper kung ano ba yung nais sabihin ng Panginoon sa GYC. Kasi napaka-importante na maintindihan mo yung The Kingdom Beyond Logic.
Kailangan mo maintindihan yung kaharian ng Panginoong Jesus and how He operates. Again, ang sabi dito, sa Matthew chapter 5, verse 38 to 40, you have heard the law that says the punishment must match the injury, eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say, ano sinasabi ng Panginoong Jesus? He is the law. He's beyond the law. He did not come to abolish the law, but to fulfill the law. And Jesus is the law. So ano sinasabi ng law? Jesus Himself. But I say, do not resist an evil person. If someone slaps you on the right cheek, offer the other cheek also. Parang hirap naman ito, Pastor. Kinuha niya na nga yung dati kong partner. Pati ba nitong bago, kukunin niya na rin? Kumbaga, kasi ibinigay ko na yung baon ko kahapon, ibibigay ko pa ba yung baon ko ngayon? It doesn't make sense, isn't it? Hindi siya logical. Amen? Pero you have to understand how the kingdom beyond logic works. Kung among you want to see a miracle beyond logic happening in your life. Yung kahit wala ng way, nagkakaroon ng highway yung Panginoon. Yung mga dead ends, nagkakaroon ng new way ang Panginoon. Who want to see many breakthroughs happening into your life? And then you have to understand and walk under the authority of the kingdom beyond logic. Okay, ano sinasabi ng kingdom beyond logic? If you are stood in the court and your shirt is taken from you, give your coat? Pambihira. Ninakaw na yung motor mo, tinawag mo pa yung magnanakaw. Sir, nalimutan mo yung helmet ko, kunin mo na rin. Diba? Kasi marami sa atin, sige, kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang ang aking mahal. Diba? Kunin mo na, bawa nag-holding hands kayo. Tapos sabi, hold up to. Kuya, hold upper, kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang aking mahal. Dahil ganun ba? Sige na, kunin mo na yung bag ko, kuya. Tapos napapaganon si di ba? Napapaganon yung boyfriend mo. Sabi nung hold upper, yung ko na sa iyo, ang kukornin nyo. Di ba? Bitter pala yung hold upper. Mag-iwalay din kayo. And we have to understand, okay, another kingdom beyond logic principles. If a soldier demands that you carry his gear for a mile, sabi ng Matthew chapter 5 verse 41, carry 2 miles. Ha, Lord? Naglinis na ako hinugasan ko na yung hugasin ko. Hugasan ko pa ba yung hugasin ng mga kapatid ko? Naglaban na ako. Lalaban ko pala yung labahan naming lahat. Kumbaga, ang inutos lang sa akin ni Pastor is ayusin yung upuan. Magmamap pa rin pala ako. Akala ko kasi, Pastor, ako na yung nagkalat para may iba naman magpupulot. Sinishare ko lang yung task sa church. Ang sinasabi pala, yung imbes na iinumin mo yung isa pang basong coke, ibibigay mo na lang sa kapatid mo. Ba't naglalaho yung mga coke pag may mahanda? Wala yung mga coke, no? Talaga nakakatawa yung pamilyang meron tayo, hindi pa naglalanding yung coke, yung royal. Lalo na yung dalandan na sesto. Nawawala talaga. Hindi pa nailalapat. Talaga may angking galing yung mga taga-GYC natin. And, last but not the least, narrow road. But the gateway to life is very narrow. And the road is difficult. And only if you find it. And many sa atin, nabangga lang, ano, inaano mo ha? Ano ko bang gulo? I do believe walang mainitin ng ulo sa narrow path. Kaya kung hanggang ngayon mainitin yung ulo mo, kailangan mong palamigin yan. Kasi masikip ang daan patungo sa katotohanan. But are you willing to endure until the end? And, di ba, tayo sa pilahan, kung saan sa grocery, kung saan yung pinakamabilis, dun ka sa McDo, kung saan yung pinakamabilis na linya, dun ka pipila. Pero ba't kaya sa tuwing lumilipat ka, dun umahaba yung pila, hindi kayo yung malas. Joke lang. Pagka bumahanap ka ng pila, di ba? Ang hahanapin mo kung saan yung easy way out. Kaya nga yung iba chinachat GPT nila lahat ng assignment eh. Nakapagtapos nga, pati yung pag-iisip niya natapos na din. Kaya nung nag-work sa trabaho at wala na chat GPT, patay na. Nung nag-graduate na kayo, yung inasama mo yung talino at kagalingan ng best friend mong inabuso mo, na inuto-uto mo para makaroon ka libreng lapis, libreng papel, libreng sagot,
Nung nag-part na kayo ng ways, wala ka na. And, tinuturuan tayo ng Panginoon na magkaroon ng endurance. Kasi nga, in the kingdom biologic, offer the other cheek, carry it 2 miles, narrow road. And dito tayo mag-e-end. Bilis si Pastor Double boods yan. Kala niya lagi mag-e-end na. Pero that's another 15 minutes. God's way, can everybody shout, God's way, is so much better. Parang di kayo naniniwala yung may conviction naman. 1, 2, 3, go. God's way, is so much better. Kaya pagka hindi mo na naiintindihan yung nangyayari sa buhay mo, patugtugin mo lang yung kanta ni Forrest Brown. Oh, I need you now more than ever. Diba? Your ways is better. Indeed, His ways are better. Do you believe in that? Sino dito magagaling sa math? Sino dito magaling sa math? Yan. Okay. So, challenge tayo. Hatiin natin beyond this. Kaya si Ate Lo ang boundary. Ito, Group B. Ito, Group A. Anong group kayo? Anong group kayo? Okay, raise up your hands pabilisan. Okay, first question. Magpa-problem solving tayo. Okay, easy muna tayo. Easy addition. Okay, 3, 2, 1, go. 27 plus 48. Wala magka-calculator. Okay, nakita ko na tumaas dito. 75 po. 75. Tingnan natin kung group A ba nanalo. Yes! 75. Palakpakan, group A. Hindi sila masaya. Hindi sila masaya, nagkaka-points sila. Okay, group B, bawi. Gets yun na Okay, hands down. Ready, gets it, go. Sige, muna ka tumaas. Go, sugot. 5, 4, 3, 2, 1. Hula. 84. Tingnan natin. Okay. Dalawa more. Okay. Madali lang naman kasi yan. Okay, wala magkakalkyo Next, hard. Mag-hard na tayo. Hard. Hard. Yeah, algebra tayo. Okay, game. Hard. Okay, yan. Hoy, palakpakan. X is equal to 7. Yun. Okay, tingnan natin. Okay, 4. Okay lang. Try lang. Next. Good try. Next. Kung may hard. Next. Naglag. Ready na kayo? Same lang? Hindi. Next pa. Yan! Okay, magmadali. Extremely hard trigonometry. Uy! Okay, sige, next yun na. May mahirap naman na talaga yan. Okay, eto may next question ako. Mahirap naman talaga yan. Next. 5 plus 2! Ano sagot nyo? Mali. 5 plus 2! Mali pa rin. Yan, tama. Okay. Today we're gonna talk about Matthew chapter 14, 13 to 21. Okay, basahin natin Okay. We'll dig deeper. Ipoprove ko bakit ganun. Again, we are studying to think in the kingdom beyond, we are entering the kingdom beyond logic. So meaning to say, hindi importante kung tama or mali ka, pero naintindihan mo na yung kapamaraanan ng Panginoon ay higit pa sa kapamaraanan natin. Okay, let's dig deeper dito tayo mag-end. As soon as Jesus heard the news, samahan niyo ko basahin, Ay, palakpakan niyo muna lahat ng mga sumagot. Talaga napaka-brave. Okay, let's read this 3, 2, 1, go. As soon as Jesus heard the news, he left in a boat to remote area to be alone. But the crowds heard where he was headed and followed on the foot from many towns. Kasi nung
narinig ng Panginoong Jesus na beheaded na si John the Baptist. Ito yun eh. Ito yung situation before. Nalaman niya, binuhin mo, in pain ng Panginoon, but He kept going. So dapat, kung kahit in pain ka, we keep going. Let's keep going. Jesus saw the huge crowd as He stepped from the boat and He had compassion on them and healed their sick. Next. That evening, the disciple came to Him and said, "This is a remote place and it's already getting late. Send the crowds away so they can go to the villages and buy food for themselves." But Jesus said, "That isn't necessary. You feed them." Hindi necessary. You feed them. Again, let's dig deeper into the kingdom beyond logic. But we have only 5 loaves of bread and 2 fish. So meron lang silang 5 tinapay, 2 isda. They answered, "Bring them here," He said. Next. "But we have only 5 loaves of bread and 2 fish." They answered, "Bring them here," He said. Then He told the people to sit down on the grass. Jesus took the 5 loaves and 2 fish, looked up towards heaven, and blessed them. Then breaking the loaves into pieces, He gave the bread to the disciples who distributed it to the people. Next. So they ate as much as they wanted. Nag-buffet sila. And afterwards, the disciples picked up the 12 baskets left over. About 5,000 men were fed that day in addition to all the women and children. Pwede mo natin bigyan ng pinakamalakas na palakpakan natin, Panginoong Jesus. Imagine, 5 plus 2 became 5,000. Mapapaisip ka talaga na, is that even possible? Who is this God that we are serving? I-analyze natin yung problem bago tayo mag-end. So, ang problema, ang Panginoong Jesus, in pain pa rin siya. Kasi kakamatay lang ni John the Baptist. Na, kaano-ano niya si John the Baptist? Pinsan, very good. Very good, guys. Ngayon, in pain siya. Pag nawala siguro ko, si Daniel siguro hindi makausap. Kasi in pain siya. Pero kita mo, Panginoong Jesus, He kept going. And makikita nyo dito, nung ano yung nagiging problema. So, gumagabi na, walang enough accommodation para sa lahat. Hindi sila for example, hindi sila naka-check-in sa Marriott na may hotel and merong function hall. They were outside. And hindi enough yung pera nila. And hindi enough yung food. Who among you, tingnan mo, kagaya yung katabi mo, gutom na yan, kaya alam mo, hindi na makipinta yung itsura. Di ba, may kakilala kapag gutom na, talaga nagtatransform. Dahil mong girl. Di ba, gumagano na? Pre, okay ka pa? Di ba, kung binigyan mo na lang sana ng burger, nagtanong pa no? And, makikita nyo dito, ito yung mga problem. Walang pera, walang food. Who among you, same yung problem? Pawala na yung pera or walang pera, wala ka ng way out, hindi mo na alam yung sagot sa mga tanong na meron ka sa oras na ito. Yung mga panahon, hindi mo na alam kung paano ka pa mag-enter into that next season. Kung kaya mo bang magmahal pang muli. Kasi wala ka nang natitirang pagmamahal kahit sa sarili mo. Yung mga ganung moment. Yung di mo alam kung pare-parehas lang ba sila, kung sasaktan ka lang din ba ulit, kagaya ng dati. Mga ganung moment. Ano yung naging human solution? Sabi ng verse 15, that evening, the disciple came to Him and said, "This is a remote place and it's already getting late. Send the crowds away so they can go to the village and buy for themselves." Tanong, okay naman din ba yung naging solusyon? Logically speaking, okay ba yung solusyon? Gumagabi na, hindi enough yung accommodation natin, kulang yung pagkain natin, i-dismiss na lang para makahanap nga ng sila ibang pagkain, nakatipid pa yung ministry ni Jesus. Tama po ba? Yes. Ano naging solusyon ng Panginoon? Ito ay tinuturo ng Panginoon sa iyo sa oras na ito. Sa tuwing may problema ka, huwag mo muna kagad solusyonan. Kasi minsan, kaya ka natatrap sa situation, kaya ka kinakain ng problema, umiisip ka kagad, paano ko ba ito susolusyonan? Hindi mo ina-activate yung paano kaya ito susolusyonan ng Panginoon. Yung mas ginawan mo muna ng paraan kaysa iniluhod mo muna sa kapamaraanan ng Panginoon. Umisip ka na ng paraan kaya lalong gumulo yung sitwasyon kaysa
panalangin mo muna, dinulog mo muna sa Panginoon kung ano ba ang dapat kong gawin. And ano ang tinuturong solusyon ng Panginoon sa oras na ito. Lahat mo ba may problema? Shout amen. Amen. Ngayon, para sa ito. Sa tuwing may problema ka, you have to look at what you have. Anong tinanong na, di ba? Anong meron sila? 5 loaves, 7 fish. Anong resources yung meron ka? Sometimes, in your life, hindi naman talaga problema yung resources. Sabi mo, kung meron lang akong ganito, kung pinangalak lang ako sa may kayang pamilya, mas kaya ko magkaroon ng head start sa life. Kung kasing talino ko lang yung kinukopyan ko, hindi sana ako nangungopya. Hindi matalino ka, tamad ka lang. Hindi mo sa hindi kaya, pinili mong hindi kayanin, kahit kaya naman. And what God is saying to you right now, you have to look at what you have. Kasi ang problema, hindi resources. Ang problema, ikaw. Hindi ka resourceful. Ano sabi ng Panginoon? The Lord is my shepherd. You have all that you need. Meaning to say, you have all that you need in life. You have all that you need to get through in life. Pero hindi ka lang nagiging resources. Walang problema sa resources mo. Hindi ka lang resourceful. Shout amen. Amen. Para yun sa katabi mo. Ikaw din yun. And, ano ang pangalawa na tinuturo ng Panginoon? After you look at your resources, pagkatapos mo matutunan maging resourceful, how do you solve the problem? Pangalawa, you have to be honest. You have to be honest on what you have. Kasi hindi ka mag-move forward in life if you will remain liar to yourself. You have to accept what's happening into your life. You have to accept and acknowledge your errors in life. Then you will realize your breakthrough. Last, ano dapat mong gawin? So you have to look at what you have. You have to be honest na meron lang akong 5 loaves, 7 fish. You have to bring them to Jesus. Sometimes kasi, instead na sa Panginoon mo tinanong mo sa kaibigan mo, sasagutin ko ba siya? O, sagutin mo na, kawawa naman. O, sinagot mo. Ngayon, di naman pala pinapasagot sa'yo. Kasi sometimes, we ask the right question to the wrong people. That's why you get the wrong answer. You ask the right question to the right God, who is just and a loving God, who will show you the way. Kasi ang tawag nila sa ministry ng Panginoon in that time is the way. He is the only way. And as we declare this tonight, can you declare to your neighbor and say, Jesus is the solution. Amen. Shall I call on the worship team? And bago tayo mag-small group, no? Awit lang tayo muli, no? And shall we all rise? Who among you, naka-experience ka na ng 5+2 moment in your life? Okay, wait. Let me repeat the question. Baka hindi narinig ng live. Sino sa inyo naka-experience na ng 5+2 moment in your life? Yung mga nakapagtapos natin, si Ate Casey, si Ate Ana, I do believe hindi enough yung resources. Hindi sila, sabihin mo na, talagang it wasn't easy, but it was a 5+2 moment. And the evidence is all around. If the Lord did it before, the Lord can definitely do it again. This time round, we have to learn to submit in His ways, for His ways are higher than His ways, and our thoughts is not His thoughts. I just want to invite each one of us sa 7-week series natin. The last will be the first. The greatness comes through servanthood. God blesses. Week 3, God blesses those who are. Week 4 natin, lose your life to save it. Week 5 natin, love your enemies. Week 6, the weak are strong. And 7, God chooses the foolish to shame the wise. And you just let God reveal Himself to you in a way wherein you will see that the kingdom is beyond logic.